lakas na po. For His glory, amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for saving us. Wala po kaming ibang nais, kundi, Lord, ang pasalamatan ka lamang sa hapong ito, God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, para nga pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Di ba palakpakan po natin natin Diyos na siya magligtas sa bawat isa. Amen. Aming nagkasalamatan. Pasasalamatan sa buhay ko namin ikaw naman. Masigat ang bigay at tulad.
thanks to you. Just katulad po ng sinabi ng salita ng Panginoon sa Psalms. Sige po, sabay po natin siyang basahin. The Psalm chapter 95 verses 1 to 3. Sabi po doon, O come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Amen? Sige, palapakan natin ang ating Diyos na pinasasalamatan sa lugar na ito. Dahil siya'y walang katulad na Diyos. Amen. Alam ko po, iba't iba po ang kalagayan natin sa oras na ito. Alam ko, ang nais natin ibalik sa Kanya ay purong pasasalamat lamang. Amen po ba? Sige po, let's raise our hands to our God. Sapagkat ang Diyos ay hindi natatapos gumawa ng mabuti sa buhay ng bawat isa. Lalong-lalo na po na tayong iniligtas ng ating Diyos. Doon po sa isang kalagayan, akala natin wala na po tayong pag-asa. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay kayo na lamang. Kaya dapat lamang na ibalik natin sa Kanya ang lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri. Sa Kanya lamang. Praise the Lord! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Salamat po! Hallelujah! Salamat, Panginoong Jesus. Salamat ako'y inibig mo lubos. Salamat, aking Panginoong Jesus. Tinatawad mo ako at tinubos. Salamat po. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat ako'y inibig mo lubos. Salamat, aking Panginoong Jesus. Tinatawad mo ako at tinubos. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Papuri ko sa iyo ay hindi magwawakas. Awing alay ko ay tunay ang wagas. Kahit kailan, at mapagkailanman, pasasalamat ko sa iyo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat ako'y inibig mo lubos. Salamat, aking Panginoong Jesus. Pinatawad mo ako at tinubos. Papuri ko sa iyo ay di magwawakas. Ang awing alay ko ay tunay ang wagas. Kahit kailan, kahit
here in our midst, oh God, Lord, Holy Spirit. We want to thank you, Lord, for this day, Lord. Salamat, Lord, at dumating ang linggo na ito, Panginoon, na kung saan, Lord, ay may padadama namin sa iyo muli ang aming pagmamahal, Lord. Allow us, Lord, to worship you, praise you, listen to thy word, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa nagdaang mga araw, Lord, o linggo na ito, Lord, ay nagkulang kami, Lord, na lumapit sa iyo, Panginoon. Nagkulang kami, Lord, na kausapin ka, mahalin ka, Lord, sundin ang iyong kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Lord, allow us, in a very simplest way we know, to express our love to you today, Lord. Allow us to worship you. Kahit na, Panginoon, Lord, alam namin na we are not worthy in thy sight, Lord. But thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for dying on the cross for us. And after 3 days, you rose again, Lord. And now you are with us through the Holy Spirit. We love you, God. Lord, ano man po ang aming mga kaladala, Lord, na prayers na gusto namin alay sa iyong harapan, Panginoon. Mga aming mga saloobin, Lord, na hindi namin nasabi sa iyo, Lord. Allow us, Lord, to listen to thy word, Lord, and offer this in front of you, O God, in Jesus' name. Open our spiritual eyes and our spiritual minds, O God, to listen and hear you as the sheep listens to the voice of the shepherd. Thank you, Father. And Lord, bless your servant na gagamitin mo sa hapong ito, Lord. Continue, Lord, to anoint him, her, Lord, ang aming pastor, Lord. Anoint the message, Lord, in Jesus' name. And we know and we believe that thy message will change our lives, O Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord, Holy Spirit. We trust you the rest of this afternoon, and we give you all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, patuloy natin. Batiin ang bawat isa. Sabihin naman natin, okay, saya at ganda. Amen. Amen po ba? Praise the Lord. Sige pa nga po, isa pang malakas na palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Isang awit pa nga ng pagsamba sa ating Diyos bago tayo tuluyang umupo at makinig ng Kanyang salita sa hapon ito. I do believe our purpose is so obvious kung bakit tayo dumadako sa lugar na ito. Sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, may isang araw na kung saan, alam ko, ang bawat sa atin, intentionally, we come to this place.
Because we do believe in this place, the Spirit of God manifests. Amen po ba? The presence of God is within our midst. The Holy Spirit is in our midst. Hallelujah. And I do believe we are here to give Him praise, to give Him honor, to give Him worship. Because God is worthy of all the praise. And I do believe your heart thirsts to praise and worship the God who made you and me. Praise God. Thank you, Jesus. Ikaw ang Diyos na sumasagot at tumitingin ng panalangin. Bawat daing, bawat higpit ay iyong napabatid. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaig. Hinggil itong pagsahod ang dakilang palagi. Ikaw ang Diyos na sumasagot. Ikaw ang Diyos na sumasagot, tumidinig ang panalangin. Bawat daing, bawat higpit ay iyong napabatid. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaig. Dinggin itong pagsahod ng dakilang palagi. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. Kung kami ay naninigdig at ang paligid ay kaibigan, kami ay dadalangin, kami ay darahin sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang katotohanang itinuro mo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pamamagitan ng buhay mong salita, na may Diyos kaming tinanggap sa aming buhay. Bilang Panginoon at tagapagligtas, may Diyos kaming masasandigan, may Diyos kaming kasakasama sa buhay namin sa mundong ito, dakilang Diyos. Na sa anumang oras na mangailangan kami, na sa anumang oras na matakot kami, na sa anumang oras na may pangangailangan kami, may kakapusan kami, may sakit kami, may karamdaman kami, may Diyos na kapag nilapitan namin ay may matang nakakakita, may pandinig na nakaririnig, at may kamay na mag-aabot ng tugon sa aming pangangailangan. May Diyos at ang pangalan niya ay Jesus. Nag-iisa siyang Diyos na alam po namin na kasama namin sa buhay na ito na nang magbibigay ng iba yung katagumpayan at pag-asa sa buhay ng bawat isa. Tumutungo kami sa lugar na iyon tuwing araw ng linggo dahil alam po namin ang sabi mo sa iyong salita, kung may 2 o 3 taong nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa aming kalagitnaan. At alam po namin na sa oras na ito, nakahanda na ang iyong mga anghel para i-deliver ang anumang sagot sa hikbi na meron ng iyong mga anak. Nitanggapin din, O Father God Lord, ang tuwa, pasasalamat na daladala ng bawat isa sa amin. Maring marami sa amin ay hindi hihiling. Narito po kami sa lugar na ito, may iba sa amin dahil mag-aalay ng papuring walang humpay sa iyo. Dahil nadama nila ang katapatan at patuloy na pagiging tapat mo sa bawat isa sa amin. Balik sa oras na ito, Diyos, alam ko, Father God Lord, may dumating sa lugar na ito na mistulang parang akala niya wala nang mangyayaring maganda sa kanya. But thank you, Lord. You caused him or her to come to this place because we do believe that in this place,
the Holy Spirit will minister upon that heart. And God, I do declare and believe, Lord, that every one of us will receive the good thing that the Father has prepared for all of us this afternoon, oh God. And that is to give you honor, Lord. And that will give you glory, oh God, because we have a good, good Father. Thank you, Lord. Help us, Lord, as we listen to your word. Convict us of our sins and iniquities, O God. Convict us of our stubborn heart, O Lord. Heal us from having a callous heart, O God. Thank you that your Holy Spirit made us in this place, O God. Lord, we put everything into your hands. We put everything in your divine control. Speak to us, for we are your people, O God. We are in need of your words. We are in need of your directions, O Father. We are in need, O Father God, Lord, of your anointing, so that we can be weaken the yoke of the enemy, O Father God, Lord. Hallelujah, we can be delivered from the yoke of the enemy, O God. And we will declare continually, we are more than victorious because of Christ Jesus in our lives. Lord, touch every one of us, even your servant, as we listen to your word, O God. Holy Spirit, thank you. Take over. Teach us continually. Direct us by your words, O God. And let your name, the name of Jesus, the name that is above every name, be fully, completely glorified in our midst, O God. As you hide me under the paradigm cross, Lord, let your name increase while your servant decrease in your presence, O God. Thank you, Father. We bless you. We give you all the honor and all the praise. And everyone say, Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Let us all be seated in the presence of the Almighty God. Of course, sa hapon po ito, thank you for the privilege. It's always a privilege to be used by the Lord, especially in times like these wherein you will be given a chance to say the words of God, the revelations, the instructions, the messages that I personally receive from the Lord, and it is the Word of God, and I do believe ang Word of God po ang patuloy na nagpapalakas, no? Fertilizer po ng ating mga spirito, na kapag tayo po ay nakatutok, hinahayaan natin ang salita ng Diyos ay manaig, manahan sa buhay ng bawat isa sa atin, kaya nitong i-dominate ang kahinaan ng ating mga kaluluwa, and then eventually we receive the power in our physical body. Amen po ba? Because we have the Word of God within us, in our spirit. Hallelujah. At sa pagkakataon pong ito, ay of course, gusto natin bigyan ng daan. I am in line po with our very own Pastor Joey. Kanina po nagturo siya, it's about prayer. No, kaya ako din po, yun din ang aking nice na share sa inyo sa hapong ito. It's also about prayer. It is about not just a kind of prayer na parang sasabit lang sa pintuan o sa kisame ng ating mga tahanan. This is about, let's talk about persistent prayer. No? We will talk about persistent prayer. And of course, ang pinaka-key text po natin ay matatagpuan sa Matthew chapter 7, beginning verse 7 to verse 8. Can you show it on the screen? Ang sabi pong ganoon, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be open. Yan po ang sabi ng New International Version, Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Persistent prayer
No? Ano po bang ibig sabihin ng persistent prayer? Ang ibig sabihin po ng persistent prayer, ayon sa ating Mr. Webster or sa dictionary po, this is continuing firmly or obstinately in a course of action in spite of difficulty or opposition. Yan. Parang sa unang attempt mo, sabi sa'yo, hindi pwede. Pero hindi ka agad bibigay. Hindi ka agad susuko. Ang mga militar ng Diyos na naka-enlist in God's army, hindi basta-basta sumusuko. Amen po ba? Kapag nasusugatan, lalong tumatapang. Amen? Katatapos lang na isang problema, pero nadaig niya ang problemang yun dahil humawak siya sa Diyos, tumawag siya sa Diyos. Nako niyo ibig sabihin, meron na naman, pero hindi siya natigilan. Sige lang, mananalangin pa rin ako, lalapit pa rin ako, tutuloy ako sa pagiging Kristiyano ko. Amen po ba? So persistent. Persistent hindi lang sa prayer, persistent sa buhay Kristiyano, persistent, no? Sa desisyon mo na maglilingkod ako kahit pa anong mangyari. Maglilingkod ako. So, it is continuing firmly or obstinately, parang stubborn, no? Obstinate, negative ang ibig sabihin nun, stubborn no? Makulit, stubborn in a course of action in spite of difficulty or opposition. Nakikita ng mahirap, ay, nakakakita pa ng pag-asa. Amen po ba? Parang ang lahat ng sitwasyon, imposible na. Pero isang taong persistent, ang isang taong lalapit sa Diyos, lalong magsusumigaw. Hinahadlangan na, lalong hahanap ng pagkakataon. Ay, narangan ako dito, teka sandali. Dito ako hahanap ng malulusutan para makalapit ako kay Jesus. Amen po ba? That is persistent. Obstinate in a course of action in spite of difficulty and opposition. Tinatanggihan, pinapawalan, opposition, no? Pero hindi patitinan, no? Ano ba pong ibig sabihin? Continuing to exist. Continuing to exist. Continuing to exist. Or endure over a prolonged period. Hindi absent. Amen? Continuing to exist. May problema sa pamilya. May hinaharap na pagsubok sa pamilya. Ay, hindi a-absent ng Sunday service. Amen po ba? Kasi alam niya, mas mawawalan siya kapag hindi siya umattend ng Sunday service. Amen po ba? May dinadalang problema, may challenge sa buhay, hindi a-absent ng prayer meeting. Kasi alam niya, mas lalakas siya pag dumalo siya sa prayer meeting. Amen po ba? May dinadalang problema, lalo siya magsusumiksik sa presensya ng Diyos. Dahil alam niya, makasusumpong siya ng tugon sa Diyos na nilalapitan niya. Amen po ba? Continuing to exist. Yung iba nawala na pero ikaw hindi. Amen po ba? Because you are coming to God, the maker of the heaven and earth. Okay? Or endure over a prolonged period. Ang synonyms, tenacious, determined, unshakable, strong-willed. Alam niyo po ba sa kaharian ng Diyos, a limping Christian is not accepted. Amen? I do believe yung pong iika-ikang Kristiyano sa kaharian ng Diyos ay hindi tinatanggap. Are you here with me? Ang ibig kong sabihin is spiritually, tayo po ay dapat diretsyong maglakad. Amen po ba? Matapang ang dating, matipuno, matatag ang dating. Yan po ang naka-enlist sa army of God. Amen? Okay. So persistent. So ang persistent po ay isang character na alam ko pong very, very, very obvious sa buhay ng mga tunay na anak ng dakilang Diyos na buhay. Amen?
Okay. Now, let's move on because ang topic po natin is about persistent prayer. What are the situations that can push us, to a persistent prayer, to become persistent in prayer? Let's take for an example, mga bagay na nangyayari sa buhay. Let's take for an example, discontentment like that of Hannah. Kilala po ng bawat isa sa atin si Hannah. Si Hannah po ay yung isang tao sa Old Testament, sa book of 1 Samuel chapter 1, at ang storya niya ay nasa chapter 1 verses 10 to 20. Si Hannah po, ito ang kanyang mga sitwasyon. Kung babasahin po natin, sige, para mas maunawaan natin, if it is possible to show it on a screen. Ang sabi pong ganoon, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Pero kung titingnan po natin yung buong storya niyan, ng storya ni Hannah, si Elkanah po ang kanyang asawa. May dalawang asawa po, nung unang panahon, pinapahintulutan. Okay ho, tandaan nyo. Okay? Nung unang panahon, pinahihintulutan na dalawa ang kasama sa buhay, yung iba nga more than. Ano po? So si Elkanah po ay may dalawang asawa. Isa na doon si Penina at si Hannah. Si Penina po ay mayroong mga anak. Samantalang itong si Hannah ay barren. Walang baog, tuyo ang kaniyang matres. So yun. Ang sabi pong ganoon dito, yearly, umaakyat silang family para mag-alay. Pupunta sila doon sa lugar ni Eli, aakyat sila ng bundok, mag-aalay po. So, kapag magpapatay, mag-aalay sila ng hayop, laging mas marami ang portion ng meat ni Penina kasi may mga anak si Elkanah sa kanya. So, laging marami. Kasi kung dalawa yung anak, di syempre hindi lang isang portion, so ibibigay. Ngayon, si Hannah, syempre isang bahagi lang kasi wala siyang anak. Nakita ko kay Hannah, I think okay lang siya doon. Pero ang hindi niya makayanan, she was being taunted. She was being ridiculed. She was being insulted. She was being from time to time put down by Penina. She was being laughed at noong mga time na iyon. Kayo po ba ay nakaka-relate? Do we have situations like that? That we are a child of God, we are Christians, and you know, and I know, and that you know that you are obeying God. You know, and that you know in the depthness of your spirit, in the depthness of your heart, that you love God, and that you are a disciples of Christ, and that you are a follower of Christ. You yourself know about that. And yet, you're experiencing insult. You're experiencing trouble on every side. Kahit alam mo ang ginagawa mo. Pero kahit mga, sige lang, dire-diretso ka sa ating Panginoon. Pero minsan yung sitwasyon na yan, nagdudulot sa'yo na kawalang aksyon. Ang ginagawa mo, hinahayaan mo na lang. Nakalimutan po ibig kong sabihin, nakakalimutan natin na kailangan nating lumapit sa ating dakilang Diyos at maging persistent dahil hindi kalooban ng Diyos na iniinsulto ang mga anak ng Panginoon. Amen po ba? Hindi kalooban ng Diyos na minamaliit ka. Hindi kalooban ng Diyos na pinagtatawanan ka kung alam mo sa kaibuturan ng puso mo, ikaw ang makasasagot. Lingkod mo ako, Panginoon. Araw-araw mo akong nakikita sa iyong templo. Araw-araw akong nakikipag-ugnayan sa iyo. Pero meron akong dalahin. May problema ako, Panginoon. So, hindi ito magiging dahil para magmunguy-nguy lang ako at magigiyak. So, ito si Hannah. She was praying for a child. Nung time po na ito, she was belittled, taunted, insulted. At ang sabi, year after year, after year, after year. Matagal na panahon.
taon na lang. Parang ayaw niya nang sumama kay Elkanah marahil. Diba? Kasi iinsultuhin na naman ako. Nung time na yon, hindi pa marunong mag-pray si Hannah. Are you here with me? Marahil sumasama lang siya kay Elkanah para lang makasunod sa tradisyon. Nakuha niyo pong ibig kong sabihin. Sabi, binigyan na siya ng portion ni Elkanah. Sabi sa kanya, sabi niya ganoon, bakit malungkot ka pa rin? Bakit umiiyak ka pa rin, Hannah? Ito na, hindi ba mas mahalaga? Ako kahit sa 10 anak, nandito ako, mahal kita, alam mo yan. Pero alam natin sa puso ni Hannah, meron akong dapat gawin. Kailangang mahinto. Alam kong mahal ako ng asawa ko, pero kailangang mahinto ang pang-insulto ng gawa ng kaaway sa buhay ko. Kaya nung time na yon, nakalipas year after year after year. It was a pattern. Are you here with me? Ang pang-iinsulto nararanasan, it was a pattern. Taon-taon na lang. Umaring sa buhay natin may nangyayari, paulit-ulit. Teka nga, sandali. Bakit paulit-ulit ang sitwasyon na ito? Bakit hindi ako makawala sa bondage na ito? Bakit hindi ako makawala sa bad habit na ito? Teka nga, sandali. It's about time. You pray like Hannah. Nako niyo po? Ang sabi pong ganoon dito, dun sa verse, each time Hannah would be reduced to tears and would not even eat. Kahit mahal siya ni Elkanah, ayaw niyang kumain. Kasi alam niya sa puso niya, sandali. Nako niyo. And then yung lessons na yun sa buhay niya, nag-lead sa kanya para manalangin. Hindi basta-basta panalangin. Persistent prayer ang ginawa niya ngayon. Are you here with me? Ang sabi pong ganun dito, once sa verse 9 ng chapter 1, ang sabi ganoon, once after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. Hannah got up and went to pray. Maling sinasabi niya, excuse me, Ate Sel, nagpipray naman ako araw-araw. Sumasambit naman ako ng panalangin. Pero yung kinakaharap mong sitwasyon, parang ayan pa rin. It's about time to decide, level up your prayer. Amen po ba? It's about time to make a stand. Sandali. I need to pray to my God. I need to call on my God para hindi na pabalik-balik ang bisyong ito sa buhay ko. Para hindi na pabalik-balik ang habit na ito sa buhay ko. I need to level up in my prayer. Tutulog ako sa Diyos ng matinding pagkakadulog hanggang makuha ko ang tugon niya sa aking ipinapanalangin. Dahil ayokong mabuhay na merong hawak si Satanas sa pagkatao ko. Dahil gusto ko ng ganap na makalaya sa sitwasyong ito. At alam ko, sa pagpapatuloy ko ng marugdog na panalangin, magtatagumpay ako at mahahawakan ko ang tagumpay na kailangan ko. Amen po ba? So be persistent. So nung time yun, year after year after year, wala siyang ginawa kundi magbukmo. Wala siyang ginawa kundi umiyak. Wala siyang ginawa kundi paulit-ulit tanggapin ang panalait ni Pinena sa kanya. Ang pagtatawa sa kanya. But one day, sa verse 9, after, nung taon na yun, after na mag-sacrifice sila ng pagkain, ang ginawa niya, pumasok siya sa templo, nanalangin siya. Doon po nakita ko, walang nakatingin sa kanyang iba, kundi ang Diyos na buhay. Napuna lang siya ni Eli na akala na pagkamalian pa siyang lasing nung time na yun. Kasi kumikibot ang pipik niya, pero walang salitang lumalabas. Naku niyo ibig kong sabihin. May mga pagkakataon, naranasan niyo ba yan? Nananalag ang isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos na nakilala ko at pinaglilingkuran ay naninirahan siya sa aking puso. Nasaan man ako dumako, pag tumawag ako sa Kanya, alam ko na maririnig ako ng aking Panginoon. Kasi nandito siya, nakatira siya sa puso ko. Maliban na lang kung may ibang Panginoong nakaupo sa puso na yan. Amen po ba?
Kaya hindi ka marinig ng Diyos. Pero kung alam mong siya ang naka-enthrone sa puso na yan, walang dahilan para hindi mo makuha ang tugon ng dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? So nag-decide siya, sabi niya sa verse 1, once, nung nag-alay, after mag-alay, nag-pray siya. At ano po ang nakita natin dito? Sabi niya, once after sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. Hannah got up and went to pray. Sabi niya, she stopped crying. After nung nakapag-pray siya, ano po nangyari? She stopped crying and started praying. Hey, may problema ba kayong dinadala? May paulit-ulit na sitwasyon na nang-aabala, nang-istorbo, nang-iinis sa buhay natin na nagiging dahilan para maging crippled tayo spiritually. Alam mo, may tawagan Diyos sa iyo. Alam mo, gusto kong gamitin ng Panginoon. At ikaw naman na nagsasabing, oh Lord, gusto ko talaga magpagamit sa iyo. Kaya lang lagi kang may kasi ito kasi hindi ako Nakaw niyo pong ibig kong sabihin. Pero alam mo sa puso mo, sige Lord, maglilingkod ako sa iyo. Then level up. Level up in your relationship with God. Make it higher. Amen po ba? Now, pagkatapos po niyang mag-pray, she stopped crying. No? She stopped crying and started to pray. Di na siya nagmumukmok. Amen po ba? She stopped crying. Tapos, nag-pray na siya. And she started praying. Okay? Ano po ang nangyari? And she learned the right motives in prayer. Nag-develop po Noong una marala hindi niya, Lord, kita mo, iniinsulto ko kasi wala ako anak, kasi ganito, Lord, bigyan mo naman ako ng anak, nakakargahin ko. Bigyan mo naman ako ng anak, namamahalin ko. Bigyan mo naman ako ng anak. Para pang sarili marahil ang naging prayer ni Hannah. Then habang tumatagal, ang sabi niya, she learned the right motive in her prayer. Lord, bigyan mo ko ng anak at mangangako ako sa iyo ng anak na ibibigay ko ay magiging para sa iyo at maglilingkod sa iyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Let us check our prayers. Ano ba yung habit na meron? Ano ba yung burden na meron? Ano ba yung paulit-ulit na meron na nandiyan? No, nagiging dahilan ba yun? Nagiging pagwala yun? Yung ba yung isang nagiging Diyos mong takbuhan kaya parang ayaw mong kumawala? Gusto mong makawala, patuloy kang magtiwala at lumapit sa dakilang Diyos na buhay. There must be one God only in the center of our heart. Amen. Let us avoid spiritual adultery. Amen. Let us avoid having spiritual adultery. I do believe by having spiritual adultery is that you're having 2 or more or 3 gods inside your spirit, inside your heart, inside your soul. Amen po ba? And we cannot hide that unto the Lord. So how can you be a victor if you are serving 3 or more gods inside you? Let us avoid na matanggal tayo sa spiritual adultery. I remember I dreamt about that and I saw people in my dream. No, this is so heavy in my spirit. Ako po kasi pagka nananaginip, pinag-pray ko na sa Lord talaga na, Lord, pag may panaginip ka, na ibinigay sa akin at naalala ko, kinabukasan, ibig sabihin may mensahe ka. I had these 2 dreams, tapos I found out, although pinag-pray ko yung isa, I had this dream, and I found out na, tama yung dream ko, may ganito. Nako niya, ibig sabihin, but I prayed, sabi ko, Lord, nako. And then I had this another dream. Doon po sa dream na yun, nung nagko-quiet time ako one time, sa likod ng papel na sinusulatan ko, hindi ko maintindihan, tinatanong, Lord, bakit ganon? Bakit ganyan? No, tinatanong, bakit po? Parang sa isip ko, hindi man kumikibot ang bibig ko, pero siging tanong ang puso ko, bakit po? Bakit may ganito? And I saw in that dream, pare-pareho mga nakakilala sa Panginoon, may palit ng ginagawa, pero parang wala lang.
Nako, ibig sabihin, parang they approve of it dun sa dream ko. Inaaprubahan. Parang nakita ko, okay na. Nako, yung ibig kong sabihin. And then God explained it to me, oh Lord, this is a spiritual adultery. Amen po ba? What I mean is that ikaw lang ang nakakaalam because I cannot see your heart. Only God can see your heart. Amen po ba? I cannot see your heart. Pero this is a warning from the Lord. This is a warning from the Lord. God wants us to not commit a spiritual adultery. A spiritual adultery is having 2, 3, 4 gods in your heart. Amen po ba? Na anumang bagay, tao, sitwasyon, pangyayari na umaagaw ng oras, panahon, devotion, worship, praise sa buhay mo sa Panginoon, that is clear spiritual adultery. Amen. And I'm not exempted of that. I'm also a fan of Korean. Nakuha niyo po? Minsan, nanonood po ako noon, minsan kasi maganda. Pag Lord, ako baka mas mahabang oras pa to, ayoko nito. Sa pasimula, habang kaya mong umayaw, you have to listen to the voice of the Holy Spirit giving the promptings. If the Holy Spirit is saying out, stop that, you have to obey, you have to stop out. Kasi ang mangyayari po, na isa sa alang-alang mo yung mas magaganda. Na isa sa alang-alang yung mas may halaga. Na isa sa alang-alang mo yung mga bagay na nilalagay ng Lord sa buhay mo na hindi mo nakikita, lumalagpas sa iyo because you're entertaining another God inside your heart. Are you here with me? Kayo lang po ang nakakaalam. May mga bagay, ang galing nung isang TV station. God knows I'm praying for this person. But he's now being an icon of the, kung meron man sa atin dito na narito kayo, no? If you are living in that way, alam ng Diyos sa aking puso, mahal namin kayo, no? Mahal po namin kayo, but ang pagmamahal namin sa inyo, hindi hanggang physical nyo lang. Ang pagmamahal namin sa inyo ay hanggang sa ikaliligtas ng inyong spirito at kaluluwa doon sa apoy ng impyerno. Kaya ang church ay patuloy na sumisigaw. Huwag niyong gawin yan. Huwag kayong lumayo sa kalooban ng dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? Kung ang pagmamahal natin hanggang dito lang, mababaw po iyan. Amen po ba? Minamahal natin ang bawat kaluluwa hanggang ang spirito niya ay talagang ligtas at talagang nakakonekta sa ating Panginoon. Hanggang ang kaluluwa niya ay wala sa apoy ng impyerno doon. Amen po ba? Kundi kasama natin doon sa langit. Amen po ba? So, napakagaling ng nila. May times, hindi mo napanood dahil nasa opisina kapag dating sa gabi. Mapapanood mo yung replay nila. Natutuwa ako kasi full of skill siya. Matatawa ka, nag-enjoy ka, pero makita mo ilang oras na pala akong nakababad. Na-enjoy ka, pero Lord, kinabukasan pa. Konting-konting oras ang mailalan mo sa pagka-quiet time mo. Na parang nababarahan ang ears mo, ang puso mo. Parang may bara, hindi makapasok ang Diyos. Nag-i-struggle ka na. Dahil naranasan mo, mas masarap manatili sa bagay, presensya ng dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? Ganyan na po ba ang pakiramdam ng bawat isa sa atin? Hanggang ganyang level na po ba ang conviction ng bawat isa sa atin? Kung hanggang ganyan, congratulations. Amen po ba? Na ibig sabihin, ayaw mo na may aagaw na ng oras panahon mo sa ating Panginoon at kaya mo silang talikuran kapalit ng presensya ng dakilang Diyos na buhay sa buhay mo. Amen po ba? So naalala ko itong si Hannah. So sabi po gano'n, she learned the right motives in prayer. She learned the right motives in prayer. Tandaan po ninyo, ang Panginoong Yesus na tinagap natin sa ating mga buhay, sabi ng chapter 1, no? Siya ang light of men. Siya ang liwanag ng tao. At ang liwanag ng tao ng ating Panginoong Jesus, ang siyang, no? Siya yung
liwanag na taglay ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? No, at sabi pong gano'n dito, so, kapag nasa yung liwanag ng Diyos, ang purpose mo sa buhay ay mabuhay na sinusunod ang kagustuhan at plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at magbigay karangalan sa Kanya. Amen? No? Now, she learned the right motives in prayer. She learned the right. Bakit? Lord! Pakawalan mo ako dito! Ayoko na ito! Alam mo, kahinaan ko kasi gusto kong maglingkod sa'yo. Are you here with me? Dahil gusto kong magpagamit sa'yo. Nakuha niyo po ibig kong sabihin. Yun, no? Now, nakita po natin dito, her son will be for the Lord and will serve the Lord. Una, do something. Do not allow the enemy to just taunt you. Insultuhin kayo, paulit-ulit na sitwasyon, ganito ang gawin sa inyo. Ang gawin nyo, huminto ng kamumukmok at magsimulang manalangin, mag-level up ng prayer. I-confront ang sitwasyon na yun in the Spirit through prayer. Amen po ba? And then after that, matutunan yung manalangin na ang motibo ay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng dakilang Diyos na buhay. Amen. I remember si Pastor Rowie, she said once, no, yung iba kaya nag-pray na mapapangasawa, makakapartner daw, kasi ang sabi, kasi ako na lang sa grupo namin ang wala Napag-iiwanan ako Yun ang layunin, kaya gusto niyang makahanap ng makakasama sa buhay. Dahil uso. Nakuha niyo? Nakalimutan niya sabihin na, kaya, dapat ang layunin, kaya mo gusto at nagpipray ka ng makakasama sa buhay dahil gusto mo dalawa kayong maglilingkod sa dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? Hallelujah! Because there can be no other brilliant purpose than living for God and God alone. Amen po ba? There can be no other. Lalo na, tingnan yung mga sarili nyo. Siguro 2 taon na kayong Krisyano, 3, 4, 5. And in those years, nakita mong tapat ang Diyos talaga. Nakita mo ang kapangyarihan ng Diyos na sumama sa buhay mo. Nakita mo, nag-iisa nga lang talaga ang Diyos. Nakita mong paparating na ang Diyos, malapit na, ito na ang signs of the times. Ano pang ginagawa mo? Babalik ba doon sa pinanggalingan mo? O magpapatuloy ka sa paglakad kay Kristo dahil alam mong nandoon naghihintay si Kristo sa iyo? Amen po ba? There can be no other grandiose purpose in life but to continue walking till you reach your final destination where the Lord our God is waiting. That is the most wonderful plan, a wonderful life that we can have. Anong babalikan ko dun kay Satanas? Niloko lang niya ako Amen po ba? Anong babalikan ko sa kanya? Bababuyin niya ako ulit. Anong babalikan ko sa kanya? Sisirain niya ako ulit. No way! The most glorious life here on earth is to continue my walk with God. Because I believe in the promise of God in Philippians 1:6 says, He who began this good work in us will bring these things into completion until His second coming or until the day of Christ Jesus. Amen? Ang Diyos ko'y hindi natutulog ng patuloy na paghulma sa akin. Ang Diyos natin patuloy araw-araw gumagawa, inilalapit ka, mas malapit ka kahapon, gumagawa siya ngayong araw na ito, inilalapit ka pang patuloy sa Kanya. Bakit hindi mo namamalayan? There are times nagiging dull ang spirit natin, ang spiritual life natin, kasi nga you are surrounded with so many things, and then you are engaging in having a spiritual, how do you call this, adultery na tinatawag. Andito ka na Gumagawa ang Diyos sa buhay mo, nagiging dull ang spirit natin. Tapos huminto ka pa. Nakakaya ibig kong sabihin. Pero ang pangako ng Diyos sa Philippians 1:6, He who began this good thing in you and me, this good thing. Can you see yourself as God's good thing? Amen?
You are God's good creation. Amen po ba? You are God's perfect creation. We are God's perfect creation. And that good thing na ginawa niya. Huwag kang huminto kasi ang Diyos busy sa paghulmang patuloy sa iyo at ang dulo at ang goal niya na dadalhin ka until the day of Jesus Christ. Amen po ba? Hallelujah. So her son will be for the Lord. Yun po ang nag-serve. Kaya pagka magpipray kayo, bakit? Naalala ko si Zechariah at si Elizabeth, tayo ko po nababanggit. Pareho silang priestess. They started as a young couple. No? Si Zechariah sa book of Luke, no? Zechariah and Elizabeth. They started as a young couple. Hindi rin magkaanak. Pero naging dahilan ba yun para lumayo sila sa Diyos? Nanatili silang naglilingkod sa Panginoon. May mga challenge sa buhay natin. Pero congratulations, nanatili kayong naglilingkod sa Panginoon. Tinatawid natin lahat yun. Amen po ba? Kasi naniniwala tayo, God started that good thing in us. And He is able to finish what He has started in us. Amen po ba? Kasi pag hindi natapos, magtatawanan siya ng kaaway. Sasabihin, wala kang kakayahan. No, our God is victorious God. Amen po ba? Now, sabi po niya, may problema, di magkaanak. Sabi, they remained a couple. Mag-asawa pa rin. Hindi na uga. Hindi, doon ka na lang, baka magkaanak ka. O dito ako, dito na lang. Hindi. Hanggang dumating ang punto, they became aged couple. Amen. Hanggang tumanda sila. At hey, nung tumanda sila, nung perfect na yung heart nila, kasi glorious, yung batang idadaloy ng Diyos dito kay Elizabeth, ang pangalan niya ay si John the Baptist. Amen po ba? Ang buhay mo kasi buhay ko na galing sa putikan, na hinulma, kinuha, nilinisan, ang plano ng Diyos grandiose. Amen po ba? Kaya huwag kang papayak na ibalik ka ni Satanas, pabalik sa Kanya. Let's have total breakaway with the enemy. Amen po ba? Oh, parang ayaw niyong total break up with the enemy. Let's have our total break up, break away with the enemy. Amen? Kasi grandiose ang plano ng Diyos sa ating doon. He who began this good work in us will bring these things into completion until your second coming. Sabi po ng Panginoon. I remember Paul in Philippians chapter 1 hanggang Philippians chapter 4, basahin ninyo. Ay, kagrabe. Dumating ako sa punto nung nagme-meditate, mukhang entire October, yun ang minemeditate ko, pabalik-balik ako sa book of Philippians. Bakit? Si Paul nung time na yun, nakapiit. Nasa bilangguan. Sakbibi ng problema. Amen po ba? Nagsasuffer dahil sa pagsunod kay Kristo. Tingnan nyo nga ngayon ang inyong mga sarili. May itsura bang nagsasuffer sa atin sa pagsunod natin kay Kristo? Mukha namang walang masyadong nape-persecute sa inyo nang dahil sa pagsunod nyo kay Kristo. Anong nagiging dahilan? Ba't na-absent tayo ng Sunday service? Kasi may kahinaan. Amen po ba? Kasi natawag ni kumpare. Kasi nayaya ako nito. Ang sabi po, may nabasa ako, a Bible study, that is divine appointment. No one can just shut it down. Bible study is divine appointment. Sunday service is divine appointment. Prayer meeting is divine appointment. Quiet time is divine appointment. Amen po ba? Are you here with me? Si Pablo, nasa piitan nung time na yun. Pero ang puso hindi nauubusan kung paano mag-encourage ng mga disipulong na iwan niya sa labas. Amen po ba? Ang makagagawa lang nun, yung nakararanas sa buhay na Diyos na nararanasan niya sa kanyang buhay. At lahat tayo kandidato para maranasan ng ganun katindi ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Are you here with me? Would you like to experience the same? No, na hindi ko naman sinabing makukulong kayo. Pero kahit pa ulit-ulit may dumarating, hindi nyo na maranasan na talunan kayo, hindi nyo mararanasan, pinaiiyak kayo ng problemang ito, kasi
kasi matatag na kayo at alam nyo na may Diyos na kasama kayo at hindi nyo mapipigilan ang patuloy na pagkilala nyo kay Kristo. Amen? Sa Book of Philippians, grabe, ang daming sinasabi. Sabi ni Pablo, I will become more bolder than as I have been in the past. Bold na siya ng mga nakalipas. Matipuno, talagang naglilingkod mabuti sa Diyos. Pero nasa kulungan na siya nung time na iyon. Nakuha nyo, maraming pinagdaraanan, pero ano pa rin sabi niya? Mas magiging bold pa ako ngayon. Amen. Ang mga taong may totoong Kristo, hindi nila alam kung paano madaig. Ang alam lang nila ay kung paano nagtatagumpay araw-araw sa kanilang buhay. Amen po ba? So kung hindi pa tayo ganon, napakahaba pa po ng tsansa na maging ganon tayo kasi yun ang disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Because God is at work in us. Araw-araw tinitingnan ng Diyos, kaya kami nung eto. No? Kung bakit ka nagtatagal, ikaw ang may dahilan. No? Kaya suko agad sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Okay, so that's it. Now, so kung titingnan po natin, after verse 18, she went back and began to eat again pagkatapos ng manalangin. Pagkatapos ng manalangin, sa verse 18 ang sabi nga noon, she went back and began to eat again. Na-enjoy niya na yung pagkain na binibigay ni Elkanah sa kanya. No? Na-enjoy na niya. And she was no longer sad. She was no longer sad. You know the purpose of bondage, the purpose of trials, persecutions, no? Kapag sumama kayo sa kanila, bumigay kayo sa kanila, nanakawin ito ang joy nyo. Nakuha niyo ibig kong sabihin? Yung tuwa at saya na nakakilala ka kay Kristo, nanakawin niya. Actually, yun ang gusto niyang gawin sa buhay ng bawat sa atin. Kaya nga si David, kung nagkakasala ka, sabi ni David, nagkasala siya na wala yung joy niya eh. Noong nagkasala siya. Sabi niya, iniyak niya, restore to me the joy, the joy, the joy of my salvation. Actually, nung ako po ay, nagpe-pray ako sa Lord, Lord, lagi po yun, Lord, use me, use me. Naku, talaga yung salita ng use me, gasgas na yan. Kasi as if ang tingin ko po, hindi ko pa naibibigay sa Diyos ang gusto mong ibigay na klase ng uri at paglilingkod sa Kanya. Kaya yung pa rin ang cry ko, use me, use me, use me, Lord. And then kakapray ko, pero, dumaan po ang anniversary, busy, marami. For almost 2 weeks, yes, I'm listening. Ang ganda-ganda nung leadership summit. Ang dami kong natutunan. Kahit busy ako physically, medyo na, pero I see to it, naka-tune ang tenga ko, naka-tune ang spirit ko, at kinukuha ko ang lahat ng matututunan ko. Pero for that 2 weeks, hindi ako nakakaupo ng kami ng Lord. Hindi ako nakakapagkaroon ng personal meditation with God. At kapag hindi ko po yun nagagawa, doon ako nakakaranas ng spiritual paralysis because I know my strength lies in my personal devotion with God. Amen po ba? That's how important personal devotion to me is. That's how important to sit, yung i-occupy na yung buong kalahating araw ng buhay ko, gusto ko yung ibigay sa Diyos kasi doon nakakasumpong ako ng instruction, doon nakakasumpong ako ng salita niyang bumubuhay sa buo kong pagkatao. Doon naririnig kong nagsasalita ang dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? Kahit makadalawang tasang matapang na kapi ako para gising na gising ako, gagawin ko po iyon. Basta makapag personal devotion ako sa dakilang Diyos na buhay. And then the invitation through text information. Sabi ko sa Lord, Lord, ayan, gusto kong magpagamit sa iyo. Ikaw naman talaga, pag nagpipray ako nito, biglang dumarating yung opportunity. Pero pantulot akong tanggapin. Bakit? Kasi I know within me, parang, Lord, kulang pa, hindi pa ako. Nakanya, parang hindi ka makabalik pa. Nakalimutan kong sabihin. Pero natutuwa ako at nananampalataya sa dakilang Diyos na buhay. Yung Philippians 1:6 nga eh. Nakahan niyo po, kikilos at gagalaw ang Panginoon palagi sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kikilos at gagalaw ang Diyos
sa buhay palagi ng bawat isa sa atin. And that is my goal. Nung nabasa ko sa Book of Philippians, Lord, si Pablo nakakulong na. Dapat, di ba mamatay na apoy niya sa paglilingkod sa Diyos? Di ba dapat? May dahilan na sabi nga niya, parang gusto na rin niyang mawala. Pero pag naaalala niya, yung mga tao na kailangan niya pang i-lead, kailangan niya pang i-direct, ang sabi niya pa rin, mananay pa rin, pero mas mabuti ata na manatili akong buhay para sa kapakanan ninyo. Nako, yung ibig sabay, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay na sa Kanya ay para kay Kristo. Ang sarap kung yun ang magiging layunin ng bawat isa sa atin. Ang mabuhay na ay hindi para sa ating sarili. Ang mabuhay na ay para sa magamit tayo ng dakilang Diyos na buhay. Dahil yan ang pinakamainam na gawin ng tao sa kanyang buhay. Amen po ba? No? So, that's it. No? Ang sabi pong ganoon, pagkatapos, she went back and began to eat again and she was no longer sad. Na-enjoy niya pagka, sarap pala. Nakawa niyo? Amen po ba? Pag marunong ka mag-persist sa prayer, may enjoy mo bawat blessing na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Sabi niya, hindi na siya naging sad. Ang sabi pong ganun kasi, admonition din po sa Book of Philippians, ang sabi din po sa chapter 3, sa Philippians, si Pablo nagsasalita, sabi niya, whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. Whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. Ano ba po ang sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 4? Ang sabi niya ganun dito, always be full of the joy in the Lord. I say it again, rejoice. Amen? I say it again, rejoice. Amen? May dahilan, ba't hindi ka makangiti? Solusyonan mo yung dahilan na yan. Come face to face with God. Apply persistent prayer. Sa persistent prayer, ibubukas mo yung puso mo, ang lahat-lahat. Kung kailangan maumamin ka, aamin ka. Naka niyo ibig kong sabihin? At pagkatapos niyan, the Lord will restore the joy, your joy. At ang sabi, kahit anong mangyari, nasa anong kalagayan ka, dapat make it your weapon. Nakangiti ka pa rin. Hanggang magtatak, bakit ba ito? Nakangiti, ganito na ginagawa. Kasi alam mo, ang Diyos ang may hawak ng buhay mo. Amen po ba? Praise the Lord. So let us be persistent in prayer. Move on. Konti na lang oras ko. Desperation. Yung widow seeking justice for her adversary sa Luke chapter 18 verse 1 to 8. Ito po yung itinuro ng ating Pastor Joey kaninang umaga. No? Now sa Luke chapter 18 verse 1 to 8, sinasabi nga po niya, hindi mo pwedeng ipagayahan ang Panginoong Jesus dito. Ito ay magkabaliktad. No? Dahil dito, itong situation that can push us to persistent prayer, yung desperation. Yung isang Gentile woman, no, na meron siyang kaaway, no, yung judge ng time na ito sa lugar niya ay unjust. Sabi nga, wala kang mapapala. No? Alam marahil nung woman na yon, no, nung widow na ito, na wala siyang mapapala kasi alam na niya na naku, talo ako, ito ang judge ngayon. Hindi po pwede, pero hindi siya napigilan. Kahit sa tingin niya, ganun ang persistent prayer eh. Kahit sa tingin mo, parang wala kang mapapala, lalapit ka pa rin. Are you here with me? Kasi alam mo, nasa kanya ang kapangyarihan. Nung widow na yun, alam niyang nandun. Hawak nito ang kapangyarihan para makalaya siya dun sa nanghaharas sa kanya. Amen po ba? Ang persistent prayer, hindi nadadaig ng anumang sitwasyon na kanyang nakikita. Tinanggihan siyang minsan. Hindi siya nanghina. Bumalik siya. Hanggang makita niyo sa picture na yan, hinahabol niya. Kahit saan niyang makita yung judge na ito, unjust judge na ito sa palengke, naglalaakad sa plaza, nakikita nung unjust judge na ito ang presensya nung widow na iyon. Ang sabi rito, kung yung unjust judge na wala kang makitang kabutihan, ibinigay ang hinihiling nung taong ito sa kanya, kaya ikukumpara mo ba ang Diyos sa punong-puno ng kabaitan?
na hindi tutugon sa ating mga panalangin? Ang Diyos nga na marumi pa tayong lahat, makasalanan pa tayong lahat, hindi mababago ng sinuman na ibinigay ng Ama ang kanyang anak na si Jesus para mamatay sa atin, para matupos tayo sa kasalanan, para pag tinanggap natin siya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at kasukdulan ng buhay ayon sa disenyo ng Diyos. Amen po ba? May sitwasyon tayo ngayon. Huwag mong sarahan ang isip mo. Tayo minsan ang naglalagay ng kordon para hindi makakilos at makagalaw ang Diyos sa buhay natin. Sinasabi mo kasing, ay, imposible, ay, ganito, ay, ganyan. No! Ito nga, walang mabuti sa puso niya eh. Unjust judge nga siya, sinusuka siya marahil ng constituents na nandun sa lugar na iyon. Marahil nakarating ang istorya dito sa widow na naku, lumapit ako, wala akong napalay, marami na siyang narinig, pero alam niya, itong makapagbibigay ng hustisya sa kanya, kaya kahit hindi siya mabuting tao, lalapit ako. Anong nangyari? Napala at nakuha niya ang hinihingi, kahit maitim ang budhi ng unjust judge na ito. Ang Diyos natin ay hindi unjust. Remember that. Amen? All of us here, we are existing because of God's goodness in our lives. Amen po ba? The breath that we have. Amen po ba? If your family is buo, that is a good thing from the Lord. Amen po ba? Nakapag-aral ka, may trabaho ka, those are good things from the Lord. Amen po ba? Kumakain ka 3 beses, 5, 4 pa nga. Nakuha nyo, those are good things from the Lord. I remember, yung pong God is a good, good Father. I remember and I like that song. Meron pong kanta na, you're a good, good Father. That's who you are. That's who you are. And I loved by you. Nung narinig ko po yung kanta nyo, kinakanta ko kasi so personal. Amen? You're a good, good Father. That's who you are. That's who you are. And I loved by you. At mahal mo ako. Amen po ba? So ito po, desperation. No? So, yun ang sabi ng Luke 15:20. Yung prodigal son malayo pa lang, nakaabang na. Paano mo sasabihin na hindi ka pagbibigyan ng Diyos? Paano mo sasabihin pag nanalangin ka, hindi ka tutugunin ng Panginoon? Ito nga prodigal son na nagpakalayo-layo. Pero nung bumalik, hindi siya kumatok para hinanap ang tatay niya. Nakaabang ang tatay niya sa pintuan dahil alam niya magbabalik ang anak niya. Amen po ba? So, let us check ourselves. We have this good, good God. We have this good, good Father. So, let us be persistent in coming to Him. Ano pa po ang sabi niya noon? Sabi sa Luke 15:28-31, ito rin yung kapatid ng prodigal son. Sabi niya, nung pinagpatay ng hayop, pinagpiesta, ayaw pumasok nung kapatid. Pero nilabas siya, pinuntahan, inalo. Amen po ba? Inalo nung ama, anak, bakit? Halika, pasok ka, kumain ka, pakisaya ka dun. Bakit ganon? Ito, kinuha ang kayamanan mo, ganito, ganyan-ganyan. Ako, lagi ako nandito, hindi mo ako pinagpatay ng hayop man lang, hindi mo ako pinaggawa ng piging. Nagagano ng puso, pero ano ang Father? Pumunta, inalo ang ama. Napakalayo ng Diyos sa unjust judge na iyon. Amen po ba? Mabuti ang Diyos mo. Mabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin lahat. If the bad judge was moved, how much more our good, good God. We have an excellent reason to be persistent in prayer because God's goodness, because of His goodness on us. Ano pa po? Determination. Si Esther, interceding for the Jews in Persia, sa Esther chapter 4. No?
Ito po, alam natin na yung mga Jews ay i-annihilate. Parang papatayin lahat. No? Si Mordecai, yung tiyo ni Esther, no, nakatanggap ng note na sila'y pinagkaisahan ng lahat ng mga Jews nung time nila dun sa Persia ay papatayin. At ito ay talagang tinatakan na ng hari. Tapos nalaman ito ni Mordecai, ito nag-fasting siya, nag-pray, naging persistent si Mordecai. Hanggang nakarating kay Esther na si Esther nung time na yun nasa palasyo. Maayos ang buhay, masarap ang pagkain, maganda ang higaan. Minsan dumarating po tayo mga Kristyano sa ganung kalagayan. Ako naman ay ligtas, maayos naman ang aking pamilya, ay naku salamat. Minsan isinara na natin ang ating buhay na mabuhay para sa good cause. Living for a good purpose. May magagawa pa eh. Nako nyo? So, nung time na yun, nakarating. Sabi niya, bakit? At alamin mo nga, bakit ganun ang tiyo ko? Sabi, inutusan ni Esther, yung kanyang isang tao na inassign sa kanya ng hari. Tapos punta siya, sinabi niya yung ganito ba, ganyan-ganyan. Sabi niya, naku, Mordecai, hindi ako pwedeng, tito, hindi ako pwedeng lumapit sa hari. After 30 days pa daw eh. Yun bago ako makalapit sa kanya. Kasi delikado pag hindi ka pinatawag ng hari. Ang panahon nila. Pero tayo ang nang-iisnab sa hari ng mga hari. Pero araw-araw naghihintay ang hari ng mga hari na makipag-ugnayan ka sa kanya. Dahil gusto kanyang samahan sa araw-araw. Gusto kanyang palakasin. Gusto kanyang kasabay paglakad. Amen po ba? Gusto niyang kasabay mo siya sa araw-araw ng buhay mo, sa pagkainan, sa paglakad mo, sa pagtayo mo, sa pagtulog mo, sa pagbangon mo, sa paggising mo. Gusto niyang samahan ka. Dahil alam niya, magiging katagumpayan mo kung sasamahan ka niya. Pero naghihintay lang siya. Nung time na yon, ako dito, after 30 days pa, kailangan po maghintay ng tawag. Pero sabi ni Mordecai, Esther, sabi niya, baka hindi mo alam, baka yan ang dahilan kaya ka nandyan ngayon. Kaya ka nandyan sa loob ng palasyo. It is for this purpose. Sabi niya ganoon. So ang ginawa niya, sige, pag-ayunan niyo ako ng 3 araw, lalapit ako sa Diyos, mananalangin ako. If I perish, I perish. Ang persistent prayer, kayang magbata ng magiging consequences kung alam niyang ang cause na yon ay cause para sa ikatutuwa ng dakilang Diyos na buhay. Buhay ang nakataya ng napakaraming Jews nung time na yon. Hindi ba mahalaga yon sa harapan ng Diyos? Amen po ba? Mahal mo sa buhay yung nakataya. May sakit, may karamdaman. Ang buhay mo, ang buhay na mahal mo sa buhay na nakataya. Pero nakarating sa'yo, kasi ganun yan eh. Nakuha nyo. Nakuha nyo, minsan pag nasa comfort zone tayo. So, nung time na yon, lumapit si Esther, if I perish, I perish. After 3 days ng mag-fast, lumapit siya. Kapag ang Diyos ng mga Diyos ang sinamahan mo, sasamahan ka ng pabor ng Panginoon. Amen? Amen? So, lumapit si Esther. Pagpunta, natuwa, naluwalhati, natuwa ang hari sa kanya. Sa sino mang nagpapakumbaba, humihingi ng tulong sa Diyos. At diniwala ko't nananampalataya. 2 kamay na naghihintay ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kakampi natin ng Diyos. Huwag mo siyang tingnang kaaway. Minsan kaya tayo hindi makapanalangin, hindi tayo makapag-verses. Alam mo kung bakit. Takot ka sa Kanya eh. Kasi alam mo, may nakikita siya sa iyo. Pero hanggang kailan ka paaalipin siya? Gusto ng Diyos palayain ka. Amen po ba? So let us be persistent in prayer. Tingnan mong mahalaga ang buhay mo, ang spiritual mo, kaya huwag kang magpatali. Amen. Huwag kang magpaloko sa gawa ng kaaway. Let's live a life of purpose. There is always a good cause. Let's possess and have them through our persistent prayer. May mga anak ba kayo na parang naliligaw ng landas? Huwag mong isusuko sa panalangin. Huwag mo isusuko sa pagpapaalala. Huwag mong isusuko, yakapin mo ng yakapin, ipadama mo na ang yakap na ito'y yakap ng Diyos na nagmamahal sa Kanya.
Amen po ba? Let's live a life of purpose. Ayan po si Esther, naging persistent at nangyari po. Ano pa? Determination. Ayun ang determination. So we have the discontentment, desperation, determination. So, yun po. So why persist in prayer? Why persist in prayer? Sa Luke chapter 11, verse 5 to 10, ito po yung, ito po yung Luke 5:11. Sige, tingnan po natin. Ito po yung storya ng kaibigan, no? Tinuro ng Panginoong Jesus. Then he said to them, suppose one of you has a friend and he goes to him at midnight and says, friend, let me 3 loaves of bread. Sabi niya gano'n. Then let's move on, let's continue. Tapos, then he said, ano pa? May susunod pa. Verse 6. Because a friend of mine on the journey has come to me and I have nothing to set before him. Move on. Then the one inside answers, don't bother me. The door is already locked and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. Verse 8. I tell you, though he would not get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. Mas marami kaysa sa kailangan. Verse 9. So I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Now, dito po nakita ko, bakit tayo kailangan mag-persist sa prayer? Our boldness will produce results. Yung boldness mo sa prayer, it will produce results. It will produce life. It will produce blessings. It will produce kaayusan ng buhay at pagkatao natin kapag bold ka in prayer. Amen po ba? So ito, tinignan natin, sabi niya, ito yung magkaibigan sila actually. May dumating itong lalapit sa kanyang kaibigan, may dumating na bisita. So mapapahiya, wala siyang maihain, no? So ito, lumapit. Sabi nung nandito sa loob, istorbo ka naman. Sabi niya, gano'n, natutulog na kami, tsaka ganito, ganyan. Kulit, ayaw umalis. Sige na. Sabi niya, gano'n kulit. Hanggang sabi, yung nandun sa loob, hindi kaya babangon sa isipan niya dahil kaibigan siya. Sabi ng Bible na hindi kaya siya babangon dahil sa tingin niya, dahil kaibigan niya ito, hindi daw gano'n. Kundi kaya bumangon ito dahil napakakulit nung kaibigan niya. Dalawang bagay po ang nakita ko, yes. Bumangon ito, hindi in the name of friendship, kundi in the name of shameless. Walang pagkahiya na pag-approach sa kanya, kaya bumangon siya at naibigay. Okay? Pero ako isang bagay din po ang nakita ko. So dalawa yun, persistence pa rin niya. Pero isang bagay na nakita ko, alam ko, na sa paglapit niya sa kaibigan niya, ang dala-dala naman sa puso niya nitong kumakatok, kaibigan ko to hindi ako pahihindian nito. Are you here with me? Are we coming in that way sa ating Panginoon kapag lumalapit tayo sa Kanya? Lord, tatay kita. Nako, ang ibig kong sabihin, tatay kita. Kakatok ako, pahingi po niya, dahil alam mo lahat ng hinihingi mo, nandun sa imbakan ng Diyos. Amen? At siya ang nagturo sa atin, huminga man tayo ng humingi ng napakarami, hindi siya mauubusan. At siya rin ang nagturo sa atin, pag humihingi ka, joy niya na magbigay sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So bakit tayo lalapit na parang stranger? Lalapit ako sa Diyos ko dahil Diyos ko siya. Dahil may relationship kami. Dahil anak niya ako. Dahil kahit medyo makulit ako ng mga nakaraang araw, taglay-taglay ko ang robe of righteousness na ginawa niya at ibinigay para sa akin. Si Satanas, hahad lang ako. Ganyan ka naman. Tatayo ako sa harapan ng Satanas. Kung hinahanap mo yung pangyayari kahapon, inihingi ko na ng tawad sa Diyos yun. Ang dala-dala ko na hindi mo kayang lusutan sa buhay ko ay ang banal na robe of righteousness na ginawa ng aking Diyos para sa akin. Yun ang dala ko. Kaya kakatok ako sa Diyos ko at alam ko magbubukas ang Diyos. Ibibigay niya sa akin ang kailangan ko. Amen?
Be strong in your relationship with God. Amen po ba? Strengthen your relationship with God. He is our Father. He is our friend. He is not our enemy. No, not anymore. Amen po ba? God is no longer our enemy. Amen? When you receive Christ in your heart as your personal Lord and Savior, He is no longer your enemy. He is now your Savior. Amen po ba? Kaya nung sabi ko, Lord, yun yung nakita ko. Bumangon yung kaibigan na nandito dahil makulit. Pero naniniwala ko ito ang taglay niya, ay, hindi ako pahihindian ng kaibigan kong ito. Yun po ang taglayin natin paglapit natin sa Diyos. Close tayo eh. Amen? Tama? We can make use that word. Lord, close tayo! Hindi dahil kapag hinanap mo kung bakit tayo close, wala sa akin. Kung bakit tayo close, lahat dahil sa ginawa mo sa buhay ko. Kaya bakit hindi ako magiging persistent sa prayer? Amen po ba? Okay. So, yun po, our boldness will produce results. A relationship in Christ is our great connection to God. Genesis 32 verse 24 to 30. Ito po si Jacob. No? Why persistent prayer? Bakit? Si Jacob may unfinished business sa family niya kay Esau. May unfinished business siya with Esau. Kasi si Esau ay niloko niya. Nakuha niyo, yun ang dahilan. Kaya naghiwalay sila. Pero lahat talaga may time of may pagkakataon ng paghaharap eh. So, nung time na yun, binabago na siya ng Lord. Bago nangyari, nagpipray siya, Lord, kailangan ko nang bumalik. Kaya lang, yung kapatid ko, baka ganito gawin sa akin, natatakot siya bilang tao. So, nagpray siya. Inisa-isa niya yun sa Lord. Then, nung time na yun, nakipag-wrestle siya sa angels of God, sa angel of God. Nakipag-wrestle siya. Nung nakikipag-wrestle, nakita mo, di siya makapanaig. No, so, nagpapaalam na, bitawan mo na ako, or no? Sabi ni Jacob. Persistent niya, no! You have to bless me first. Nakuha mo. Nakuha niyo po ibig kong sabihin? Diba? Kasi alam ni Jacob ng time na yun, ang kailangan niya yung pagsama ng Diyos sa buhay niya sa pagharap niya sa kanyang kuya na si Saul. Amen po ba? Pinahiya ba siya ng Diyos? Nakuha niya kung ano yung nire-request niya. Hindi po ba? Binigyan siya ng presensya at pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? No? Kapag tinignan natin po, parang ang sabi sa mga komentaryo, mismo ang word o ang the Lord Jesus o ang word ang naging kalaban ni Jacob at na-overpower ni Jacob. In the sense na dahil yung persistence ni Jacob. Sa buhay po ba natin, dumating na tayo sa Lord, hindi pwede, agawin na nila nato lang ito. Nakuha? Parang, sige Lord, i-give up ko. Lahat kasi ayokong mawala ka sa buhay ko. Ikaw kasi ang pinakamahalaga na talaga, pinakamainam, pinakahininga ko na sa buhay ko. Nakuha niyo po ibig kong sabihin. So yun, si Jacob. Persist, no? I will not let you go unless you bless me. Having power with God, He shall have power with men too. Kapag may kapangyarihan kang galing sa Diyos, may kapangyarihan ka rin para sa tao. Amen po ba? So, hindi ka nakakaranas ng insulto. Amen po ba? Sila na yung matatakot sa'yo. Kung dati-rate, sabi ko limping Christian, na nakaupo ka lang, kaya parang sila, hindi ka pa hindi ka pwede tumayo. Ay, mahina ka. Yan ang mga bulong. Ibig kong sabihin, you made up your mind. Ay, bakit ba? Maglilingkod ako sa Diyos, tumatayo ka na ngayon. Sa simula, parang gaganunin ka hanggang pag nakatayo ka at naglalakad, si Satanas na ang lumalayo sa'yo kasi daladala mo na ang kapangyarihan ng dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? That is Jacob. That is Jacob. Pero sabi niya, Lord, hindi. Bless mo ako. Kaya nung lapitan siya ni Esau na settled na. Kasi nagkaroon na siya ng favor mula sa Diyos at nagkaroon na rin siya ng favor mula sa tao. And iiwasan siya ng gawa ng kaaway. Amen po ba? Amen. No, di ba ganyan ang disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin? Ay, nakikita niyo po ba ang disenyo ng Diyos sa inyong buhay?
Yan po ang disenyo ng Diyos sa ating buhay. No? Yung hindi kanya, yung pipigilan kanya pero wala na siyang magawa. Okay? Let's move on. Ang sabi pa kung ganun dito, pray until God replies. Sa Job chapter 38, tuwa po ako dito Nung nagka-quiet time ako, tapos parang dumating sa punto, parang minsan totoo, we have our experience, parang nakasilip lang ba ang Lord sa akin? Parang minsan parang nakatago siya, hindi siya nagsasalita, pero alam mong nandyan. May mga ganung pangyayari tayo sa buhay. Then God led me in the book of Job 38, 39. Natuwan-tuwa po ako doon. Sinagot niya kasi si Hope. Diba? May mga tatlong kaibigan nitong si Hope, kung ano-anong sinasabi. Kasi diba, punong-puno ng sakit, boils, cancer sa panahon natin ngayon. Grabe, matindi ang dinadaanan ni Hope nung time na yon. Tapos ang dami niyang sinabi, mali yung explanation ng mga kaibigan, yung counselor niya sa kanya. Tapos marami siyang tanong, pero sa Lord niya, tinatanong. Hanggang sa chapter 38, sumagot ang Diyos. Brace yourself, Job. Ganon, marami. Ako po ang naging interpretasyon ko, pray until God replies. Amen po ba? Pray until God replies. Hindi lang reply. Pray until God replies. Amen. Paulit-ulit natutugunan niyo. Kasi nung tumugon ng Diyos, nagpaliwan, parang may sinabi ang Lord sa kanya, tapos yun yung kailangan ni Job na sagot. At the end ng story, nakita niyo po, ang pinagalitan pa ni Lord, yung tatlong counselors. Hindi kayo nagsalita ng tama patungkol sa akin sa harapan ni Hope. Yun ang sabi. Nakuha nyo, may mga pagkakataon sa sitwasyon sa buhay natin, only you and God talaga. Amen? Because God is a personal God. Amen po ba? God is a dapat graduate na sa kayo sa punto na, uy, nangihina ako, pag-pray mo naman ako. I pray, dumating po kayo sa punto ng buhay nyo na may problem, pero kayo pa ang nagpipray para sa iba. Amen po ba? Ibig sabihin, level up ang relationship nyo sa harapan ng Panginoon. So let's pray till God replies. Ano pa po? Matthew 15:21 to 28, yung Syrophoenician woman. Why persist in prayer? No, yung Syrophoenician woman, Gentile siya. Kilala niya si Jesus, kumikilala siya kay Jesus from afar. No? Nangingina, hindi siya pinansin ni Jesus. Imagine mo yun? Hindi sumagot. Niga putok. Dead man. Tapos ang ginawa, lumapit pa ulit, sasawayin niyo po. Ayaw niyo pala sabi niya, hindi marapat na ibigay ang tinapay ng mga anak sa kanilang mga aso. Sabi, ang bigat nun Imagine mo yun, offend na offend dapat ang resulta ng Pero anong ginawa niya? Pumunta pa sa harapan, lumuhod pa. Opo, alam ko po yun. Pero di ho ba, kahit mumulang, pwede naman sa mga aso. Nakuha niyo pong ibig kong sabihin. Nagulat si Jesus. Wala siyang relationship, hindi na siya pinansin. Sumisigaw siya nung dumaan. Nung sumagot si Jesus kahit negatibo, ang ginawa niya sa pangalawa, pumunta siya, lumuhod siya at sinabi niya, kahit mumulang. Why persist in prayer? God made the children's bread our portion. Amen po ba? Hindi ka pang mumulang. Hindi mumo ang gusto ng Diyos na maibigay sa iyo. He made the children's bread our portion. He made Jesus our portion. Amen po ba? So think hard. Think better. Amen po ba? Act because you are a prince. You are God's daughter. You are God's prince. Act because you are a daughter of the King. Amen po ba? Hindi ka pang mumula. Amen? Hallelujah. Why? Last, ito pong aking conclusion. Because God's design is for us to be more bold than in the past. And sabi po sa Philippians chapter, at saka po yung sinasabi, let's turn on the light. Ito pong aking conclusion. Do everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Hold firmly to the word of life. Then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain and that my work was not useless. Let us turn on the lights.
May isang bata po, dito po ako magtatapos, nangungulit sa tatay niya, ay yung tatay niya may tatapusin na importanteng work paper. Eh, yung anak niyang makulit na 3 taon, 4 na taon, nangungulit. Sabi niya, tay. So, ang nakaisip ng paraan, brilliant idea itong tatay. Ang ginawa niya, binigyan niya ng papel, binigyan niya ng pencil, sabi niya, o sige, mag-drawing ka ng dog. No? So, guys, iniisip niya, okay, medyo hindi niya alam paano mag-drawing ng dog. Sabi niya, kaya lamang hindi niya ako maiistorbo. After 2 minutes, bumalik itong bata. Dad, here's my drawing. Nagulat siya, ang nakita niya, yung may drawing na nga ng dog, stick dog. Ang drawing niya, alam niyo naman yung sa ano, di ba? Yung ganon-ganon. After 2 minutes lang, ding, may isorbo na naman siya. O sige, ito anak, pinabalik-balik hanggang pinag-drawing niya ng frog, pinag-drawing niya ng bird, pinag-drawing niya ng kung ano-ano, para lang matapos niya yung kanyang ginagawa. Kasi naiistorbo siya ng kanyang anak. But just the same, paulit-ulit, after every 2 minutes, babalik sa kanya at tapos na. And then finally, nakaisip siya, sabi niya, malamang ito nga papadrawing ko sa kanya. Matatagalan talaga siya dito at matatapos kong ginagawa ko. Okay, binigyan niya ng papel. Okay, you draw God. Sabi niya, dun sa bata, you draw God. At sa isip niya, naisahan ko. Sabi niya, sino ba namang makakapag-drawing ng God? No, di yun, ano? Sige, itutuwa na yung tatay. Kala niya na, ang talino niya, no? Ma-outwit niya yung bata. Maya-maya, after 2 minutes, bumalik din yung bata. No one can draw God! Sabi niya gano'n. But now they can. Now they will know. Sabi ng bata, yung parang, yung makulit na bata, no one can draw God. Sabi niya, no, they will know. Sabi niya, pinakita yung drawing. But kidding aside, syempre yung drawing ng bata is simpleng batang explanation kung ano ang Diyos sa kanya. Pero the moral lesson of the story is that merong isang tatay na ipinadrawing ang mukha ng anak. Napa niyo pagbigan sabihin. Mayroong isang tatay na ipinadrawing sa anak niya ang mukha ng tatay. Na ang ginamit ay hindi crayon na red, blue, purple. Ang ginamit ay ang mapupulang dugo ng anak. Are you here with me? And that is the Lord Jesus Christ. That is the Lord Jesus Christ. Ipinadrawing ng Ama sa kanyang anak kung sino siya. At iyon, eksakto alam natin that the Father and the Lord Jesus Christ, they are one. Amen po ba? Exact replica na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. At ang ipinandrawing niya ay ang kanyang banal na dugo mismo. Why we need to pray? Why we need to be persistent in our prayer? We are living in this perverse and crooked people. So there is a need for us to shine brightly in this world. Amen po ba? And we can only do that by having the Lord Jesus Christ sa buhay po ng bawat isa sa atin. Shine brightly, why? Kung kayo daw po, imagine ninyo ang inyong sarili sa isang kwarto na saradong-sarado na may pintuan lang at madilim kayong mag-isa lang. Pero may dala kang kandila. Sinindahan mo yung kandilang yun na parang inky black ang meron. Parang ano ng pusit. Wala, madilim, nandun ka. May dala kang kandila. Sinindihan mo yung kandila. Maaaring yes, hindi sapat yung ilaw na yun ng kandila para mailawan yung kabuuan ng kwartong kinaroroonan ko. But somehow makakatulong ang liwanag na yun para makita mo kung nasaan ang pintuan. Amen po ba? Madilim ang mundong ginagalawan natin. Pero lahat tayo niliwanagan ni Kristo. Pwede tayong magliwanag sa mundong madilim para makakita rin sila kagaya ng bawat isa sa atin. Amen po ba? No one can overcome the light of Christ sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya wag mong sabihing talunan ka. Dahil kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang ilaw niya ay nasa sa iyo. And Christ is our light and He's the light of men. Kaya hindi ka madadaig kung nasa iyo si Kristo. Amen po ba?
Patayin mo yung kandila. May paper bag kang dala-dala dun sa kwarto na yun. Sumalok ka ng dilim, ng darkness. Ilagay mo sa isang paper bag yung darkness na yun. Lumabas ka ngayon. Pumunta ka sa maliwanag na lugar na nagsha-shine. Buksan mo yung paper bag. Pag binuksan mo, wala nang kadiliman ng naroroon dahil walang pwedeng makadaig sa liwanag pag nagpunta ka. Are you here with me? Mga kapatid, kamanggagawa, kamananampalataya, hindi na ito oras para bumalik pa sa dati. Itong oras para magpatuloy dahil pinili at tinawag ka. Dala-dala mo ang liwanag ni Kristo sa buhay. Manatili po tayong naglilingkod sa Kanya. So let us be persistent, not just in prayer, but in having your mighty relationship with God. And let us shine brightly for the Lord Jesus Christ and for this world that we are living in. No one can defeat us because the light of Christ is within us. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Ang dalangin ko po ay tinanggap natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Natin kung narinig sa hapon ito. Dahil ito ang maina, magbibigay ng kaganapan sa buhay ng bawat isa sa atin. Napakabuti po ng Diyos. Hayaan niyo po manatili yung liwanag na yun sa ating buhay. Huwag po nating pundihin. No one can defeat that light that is within us. Hallelujah, hallelujah. We are victorious because of Christ. Thank you, Jesus. Diyos na sumasagot, Amen, O God. inig ng panalangin, Hallelujah. makain bawat ngiti, ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay tumadaig. Hallelujah, hallelujah. Itong pagsamo ng gabi ng malapit. Hawak Diyos na sumasagot, Ikaw ay Diyos na sumasagot, tumibinig ng panalangin, magaling bawat ngipin, ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay tumadaig. Pinitong pagsao ng gabi ng palapit. Ikaw ay Diyos, Hallelujah, hallelujah.
name of Jesus. Since your word says, oh Lord, hallelujah, that thou art Jesus, the light of every man, oh Father God, Lord, that is within us, oh God. And I do believe there is no darkness in the lives of your people, oh Father God, Lord, that cannot be overcome by the light that is you within us, oh God. So Lord, I pray in the name of Jesus that you will continue to pour out your power, your might, the strong Holy Spirit, oh God. Enable these people to wait on you daily. Enable these people, oh Father God, Lord, to seek you daily. Enable these people, oh Father God, Lord, hallelujah, to persist in their personal devotion unto you, oh Father God, Lord. There lies power from you, oh God. There lies strength, oh Father God, in the name of Jesus. Your word says in the book of Acts, let all of us wait until the Father sends the gift of the Holy Spirit unto us, oh God. Lord, we pray in the name of Jesus. God, you said your Holy Spirit is a gift. Your gift to us. And you said, Lord, to those who are asking for that gift, you will receive. They will receive, oh Lord. Lord, look at their hearts. You know who are these people, oh God. God, thank you. So be it unto you. To those who desire much for the gift of the Holy Spirit, so be it unto you today. So be it unto you today. So be it unto you today in the name of Jesus. Because the presence of the Holy Spirit will lead you to be a better person, to be a person for the Lord. Hallelujah. And I do believe that in this room, hallelujah, God has His people in this room. Mighty people, strong people, mighty warrior, because of the Holy Spirit in you and because of the light of Christ. So be it upon your life. Thank you, Lord, for the gift of the Holy Spirit that is at work. And help us to permit the work of the Holy Spirit in the lives of your people. Help them, God. Hallelujah. To permit the working power of the Holy Spirit. And I do believe, hallelujah, changes are coming, oh God. Deliverance is now happening, oh Lord. Hallelujah. Brightest future is about to unfold, oh God. Hallelujah. And mighty warriors is now arising. Bless this people, oh God. Bless us, oh God, with the light of Christ that can never be defeated, oh God. Thank you. Bless them, Lord. In Jesus' name, as I pray, and everyone say, Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po tayo nakapagpuna in the presence of our God. Patuloy po tayong maging ilaw sa mundong ito sa ating pong pananalangin. At tingnan po natin ang ating panalangin. Gawin po natin pinaka-breath natin ang pananalangin. Amen? So sa oras na ito, meron po ba tayong mga bagong kaibigan? Mga bago po nating kaibigan. First time po na nakadalo sa ganitong gawain. Maaari po bang samahan ng nag-invite na tumayo? Meron po ba? Tayo po ay patuloy na mag-soul win dahil tayo po ay mga disipulo ng ating Panginoon. So, isa pong proof na tayo po ay lumalago sa ating